Continue to declare who we are in Christ. Sige pa, sabay-sabay, may pananampalataya. In Christ. And gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I am confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I am devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. Sabihin mo sa katabi mo, tayo yun, tayo yun. Ayan, amen. Hallelujah. Sige po, tuloy-tuloy. In Christ, I'm empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no weapons of the enemy shall come near me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love, grace, mercy, forgiveness, everlasting life, wisdom, guidance, and overflowing provisions. I believe and declare this is my year of double portion, breakthrough, and promotion. For I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed, and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better, to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Father God, once again, we just want to thank you for all your great and faithful promises. Alam namin, Panginoon, na may kapangyarihan ang sinasabi ng iyong mga anak at ito po yung mangyayari sa kanila, Lord. Hallelujah. As they believe, as they put their faith, Lord God, in their words, alam ko, Panginoon, that it shall come to pass, Panginoon. And I pray na sa gabing ito, Panginoon, muli mo akong gamitin, Lord God, as yung mouthpiece upang maahayag ang iyong salita, O God, na makapagbibigay po ng pagpapala at inspirasyon at kalakasan sa bawat isa na narito. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen and amen. You can be seated in the presence of God. Hallelujah. Alam niyo po, nakakatuwa dahil punong-puno na tayo ngayon, amen? At mag-expand na po tayo. Purihin ng Panginoon. At amen. So last Sunday, we talk about, ano po pinag-usapan po natin last Sunday? Hallelujah, wala na nakaalala. Utak ang ating pinag-usapan. Di po ba? Our mind is our business. Kinakailangan yung ating pong isipan ay ating pong hindi inininegosyo, kundi ito po yung ating pong iniingatan, ating pong minamanage. Bakit po? Our mind is our business, so it must be managed because our thoughts control our life. Di po ba? Kung ano yung palaging iniisip mo, yun ka. As a man thinketh, so is he. Kung palagi mo iniisip na mahirap ka, magiging mahirap ka. Kung ikaw palagi mo iniisip, masasakitin ka, palagi kang may sakit. Kung palagi mo iniisip na wala ka na asenso, hindi ka na asenso. Kung palagi mo iniisip na hindi na umuusad ang buhay mo, hindi ka uusad. So kinakailangan ay palitan po natin ang ating mga iniisip. Amen? So sabay-sabay po natin sabihin, ang buhay ko kay Kristo. Paganda ng paganda. Ako'y paasenso ng paasenso. Ang buhay ko'y paangat ng paangat. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mangyayari sa akin yan. Okay? Kasi our thoughts control our life. Hindi lamang po sa church natin kinokontrol ang ating pong isipan. Dapat sa bawat oras, sa bawat sandali, ito ay ating pong kinokontrol para maging maayos. Sabihin mo palagi kung saan ka pupunta, hindi kung saan naroroon ka. Okay? Kung saan mo gusto pupunta, ibig sabihin, kung gusto mong may malayo ka marating sa buhay mo, palagi mong deklarahan ang sarili mo. And then, ano pa po, our mind, we must manage our mind. Kinakailangan ayusin po natin ang pag-manage ng ating po isipan because it is a battleground for sin. Ito po yun kung saan ay palagi pong meron naglalaban dyan. Okay? Meron naglalaban, hoy, matulog ka na lang. Ay, hindi, magbabasa ako. Di ba? Hoy, mag-o-offering ako. Ay, hindi, marami kang gagasusin pa. Magbabayad ka pa ng mga bill mo, marami ka pang panadalahan sa ano. Marami pong palaging pagtatalo sa ating pong isipan. Kaya po, dapat ito ay minamanage po natin. And then managing our mind, it is the key to happiness and peace and also success. Tama po? If your mind is always thinking about success, siyempre, of course, you will become successful kasi where the mind goes, the man follows.
Okay? Kung saan ang isipan mo, itong katawan mong ito ay susunod. Kaya napakahalaga na paunahin po natin palaging atin pong isipan. So, paano natin gagawin yun? Of course, you choose to feed your mind with the truth of God's Word. Dapat pala kakain po natin. Ang bibig po natin, nakakain po natin, tama po? Ang utak dapat pinakakain din. Okay? Huwag mong hayaan na nanatili lang yan na nakatiwangwang. At kung ano lang yung pumasok, sige, pasok lang ng pasok. Okay? Hanggang sa hindi mo na malaman kung anong gagawin mo dahil kung ano-ano na lamang ang iniisip mo. And we must free our mind from destructive thoughts. Ano po yung mga destructive thoughts? Takot, di po ba? Takot ka mawalan ng trabaho. Takot, di po ba? Takot na mawalan ka ng pera. Takot na magkasakit ka. Di po ba? Napakarami po mga takot. Ano pa po? Yung destructive, yung pong pag-worry. Palagi ka nag-worry sa napakaraming bagay. So dapat po, pag alam mo ang ang takot po hindi po galing sa Diyos. Tama po? Okay? Because God did not give us a spirit of fear, but gave us a spirit of power and of a sound mind. Ibig ko sabihin, katahimikan. Kaya napakahalaga na dapat ay ingatan po natin ang mga bagay nito sa lahat ng mga bagay. Okay? So ang ating pong series this month is Building Godly Character. Okay? Kasi po as a Christian, we are in the building business. Last month, we are, pinag-usapan mo natin about building our future. So ngayon po, it's a building godly character. Napakahalaga po dahil ang Diyos po mas mahalaga po sa Kanya ang character po natin kaysa sa ating pong comfort. Okay? Kaya minsan nasasabi mo na, ba't ganito ang buhay ko? Parang nakakapagod na. Parang ano. Kasi inuhubog pa ng Panginoon ang character mo. Kaya tiis-tiis ka lang. Okay? Kasi pag nahubog na yung karakter mo, pagka ikaw ay na talagang natuto na magpakumbaba at wala nang makitang kayabangan sa buhay mo, at ikaw ay siguradong ibibless na ng Panginoon. Amen? Kaya, pag-usapan po natin and then building is ang pagtagtayo po ng isa pong bagay ay hindi po madali. Okay? It's not easy but it's not impossible. Hindi po imposible. Okay? Kaya nga lang po, kinakailangan meron po tayong gagawin. So, ang title po ng ating pong topic tonight is Making Change. Okay? So, sabihin mo nga, ligligin mo nga yung katabi mo, sabihin mo, magbago ka na. Okay? Amen? Okay? Kasi yun po yung pinaka-team as a Christian. Okay? So, ang pagbabago. Praise God. Sandali po, muna ako ng aking, may kulay yung aking iinumin. Pero hindi po ito Coke, ha? Ay, praise God. So why change is important? Bakit ba mahalagang pagbabago? Kasi change make our life exciting. Di po ba? Kung palagi na lang ang buhay mo, palaging routine na lang, di po ba? Walang kabuhay-buhay. Tama? So napakahalaga that change makes our life exciting and then you learn and grow. Pagka mayroong pagbabago, meron kang natututunan at ikaw ay lumalago. Di po ba? Paano na lang kung halimbawa hindi ka nakarating ng church? Ang buhay mo na lang, di palaging tatrabaho. Uuwi, matutulog, tatrabaho. Uuwi, matutulog. Di po ba? Pamisa-misa, mag-hotel. Pag may birthday yan, makikikain. Okay? So, ganun lang po ang routine ng buhay. Di po ba? So, nakakatawa. Change make our life exciting and we learn and grow. And then change can bring new opportunities. Pagka mayroong pagbabago, di po ba? Mayroong panibagong oportunidad na dumarating. And then change. Pagka tayo may pagbabago, we can realize our strength. Meron pala tayong ability na ganito. Meron pala tayong giftings na ganito. Pagka ikaw ay sinubukan mo na magbago. And then isa pa po, and then change pleases God. Alam niyo po ba na ang pagbabago nakapagbibigay po ng kaluguran sa ating poong Panginoon. So ngayon po, kung halimbawa po mayroong magtatanong sa inyo, ano po yung pinakamalaking problema po ninyo, ano pong sasagot po ninyo? Maaaring sabihin ninyo, yung relationship ko, yung asawa ko, problema ko talaga yan. Yung anak ko, problema ko yan. Yung boss ko, problema ko yan eh. Di po ba? Tama? Ay, yung pera, problema ko palagi yan. Di ba? Wala na ako mapaglagyan. Yung magandang problema yan.
Amen? So, actually talaga po, ang problema po talaga, ang pinakamalaking problema, alam nyo kung sino? Kayo. Kayo po yung pinakamalaking problema. Bakit? Kasi po, sabi dito, as God's Spirit's work within us, we are being transformed dahil marami pa pong babaguhin sa ating pong buhay. Okay? Kaya pagka nabagong isipan mo about finances, about relationship, about going to church, about reading the Bible, about spiritual growth, about fellowship, about cell group, about serving the Lord, alam niyo po, magkakaroon po ng malaking pagbabago, magandang pagbabago ang buhay mo. Amen? Hallelujah. At yung mga pangit na problema mo, papalitan din po ng panibagong problema. Okay? Kundi mapapalitan na po ng magagandang mga problema. Amen? Sabi mo nga sa akin, gusto ko yan, gusto ko yan. Ayan. Okay? Sabi dito, we are being transformed to become more like Christ. Yun po yung goal ng bawat Kristiyano, to become more like Christ. This change from one degree of glory to another comes from the Lord. Okay? So once again, is change easy? Madali po ba yung pagbabago? Hindi. Tama po. Kaya nga po yan, isa po sa prayer ko palagi, yung discipline yung pagbabago. Dahil, kasi po marami parang pong bagay na dapat na baguhin sa akin. Sa pagpipreach, sa pagpiprepare ng sermon, sa pananalangin, sa relationship sa tao, sa pagsagot sa text. Okay? Marami rin pong bagay na dapat na baguhin sa akin. And I always pray for discipline. At isa po sa pinapanalangin ko, siyempre po yung disiplina sa pagkain, hindi po ba? Pagka nagkakaedad ka na, marami ka nang nararamdaman. Tama? Although alam ko naisip ninyo na hindi naman halata, pastor. Okay? So, ayun po, at nakakatuwa po because it will be 2 weeks. This coming Friday, alam mo, palagi pinapanalangin, magkaroon disiplina sa pagkain kasi po mahilig po ako sa chocolate. Hilig ko sa chocolate at yung mga matatamis. Kaya ako lahat umuubos ng mga matatamis doon sa amin pong rep Okay? At yung drawer ko dati sa opisina, meron pang tsokolate. Pagbukas may tsokolate dyan ako. Kaya, at nakakatawa na po, sabi ng doktor ay kinakailangan magbawas ng tsokolate. Magbawas ka na ng matatamis. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya ka magbawas ka na ng matamis. Okay? Amen? Okay? Kasi po, hindi po talaga maayos pag nagpatuloy ka ng matamis. Noon pa palagi ko pong nararanasan, palagi po nagiging epekto po sa akin, yung mata ko po palagi po namumula. And I figure it out, baka mamaya sa sobrang sweets na aking intake. Okay? Kaya tignan mo yung katabi mo, may namumula bang mata dyan? Okay? 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 So change is not easy. O bakit? Why is it hard to change? Bakit ba napakahirap talaga magbago? Kasi because we are doing this for so long. Ang tagal na po natin ginagawa yan. Yung kumakain ka, kinakailangan ka, meron kang Coke na nasa tabi mo. Di po ba? Napakatagal mo nang ginagawa na kinakailangan pag kumakain ka, meron ka sawsawang patis sa tabi mo o kaya bagoong. Tama po? Ang tagal mo nang ginagawa na sangkaterbang kanin ang kinakain mo at kaprasong ulam lamang ang kinakain mo para ka makatipid. Tama? Ang tagal mo nang ginagawa na bago ka matulog, kinakailangan may laman ng sikmura mo dahil yung paniniwala mo, kinakailangan busog bago ka matulog. Di po ba? Amen? Pero marami pong mga mali na atin pong ginagawa na dapat ay baguhin. Okay? Nanonood nga po ako kay Dr. Willie Ong. Mukhang matatagalan tayo. Ang dami kong kwento. Okay? Mukhang, alam niyo po, may nanonood ako kay Dr. Willie Ong. Kilala niyo si Dr. Willie Ong? Yung tumakbong Vice President na meron po siya YouTube channel about health. Okay? So, napanood ko sa kanya yung paano may iwasan yung high blood, yung diabetes, at saka yung mataas na cholesterol. So, sabi niya, meron daw silang binisita sa isang probinsya. So, ang daming tao. At sabi niya, ilan po dito yung merong high blood? Okay, nagtaas, mga 40%. Okay, yung isa naman, tapos ikalawang tanong niya, ilan po dito yung merong mataas na kolesterol? Mga 60% po yung nagtaas. Tapos ilan po dito yung may problema po sa diabetes? Mga 80%. Yung nagtaas ng kamay. Pagkatapos, ulit tanong ni Dr. William, ilan po dito yung walang pera? 100% yung nagtaas.
Okay? So kaya po karamihan po ng tao ay talagang may problema po sa health. Pero actually po pala, ang gamot lang po pala talaga sa ating pong kalusugan ay pag-inom lang ng tubig. Okay. Tubig ang napakahalaga. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung umiinom ka lamang ng 6 na basong tubig, yung mga babae, 3 baso lang iniinom niyan eh. Tapos ang hilig pa sa chips. Di ba? Okay? Hindi po ba? Pero dapat po pala mga 8 to 10 glasses a day ang ating po inumin. Tsaka wala na yung mga matatamis na mga inumin. Ayun naman kung gusto nyo humaba ang buhay ninyo. Okay? Sino po yung gustong humaba ang buhay dito? Ayan. Mga iiwas na ng mga kambay yan. So yung natitipid mo sa kambay, ilagay mo ngayon sa alkansya. Tingnan mo kung gaano karami ang maiipon mo. Okay? So, praise God. So sabi dito, unless you change how you are, you will always have what you've got. Di po ba? Hindi ka nagbabago, ganyan ka pa rin. 5 years from now, ganyan ka pa rin. Di po ba? Kaya napakahalaga that meron po tayong dapat na baguhin sa atin pong mga ginagawa sa bawat araw. Your life doesn't get better by chance. It get better by change. Hindi po tsamba ang pagbabago, mga kapatid. Kinakailangan meron kang babaguhin. Okay? Amen? Praise God. Parang hindi ako kasama dyan sa tawanan ninyo. Okay? So, for things to change, you have to change. Kung gusto mo ng pagbabago, kinakailangan meron kang dapat na baguhin. Okay? Hindi po natuloy yung sinasabi ko kanina. Alam niyo po, nag-start po kami ni Sister Estela ng intermittent fasting. Dati hindi ko alam, ano ba yung intermittent fasting na yan? Ibig po pala sabihin noon, 16 hours ka hindi kakain, tapos doon ka lang sa loob ng 8 hours kakain. So, depende doon sa discipline na gusto mong mangyari sa buhay mo. Okay? Sabi nung iba, mahirap yan. Okay? So, bali, inano po namin, inalam po namin kung ano yung time na kung saan ay pwede kaming kumain ng at least 2 meals a day. So, na ano namin is between 1 to 9. Okay? So, okay naman minsan, sumablay ka. Hindi naman palaging kinakailangan na may birthday yan siba? So, ano yun? Cheat day. Araw-araw may birthday. So, araw-araw may cheat day. Okay? So, praise God. So napakahalaga that meron po tayong dapat na baguhin. So for things to get better, you have to get better. For things to improve, you have to improve. Tama? So napakahalaga that we should change some things. Meron po tayong dapat na baguhin. Baguhin mo. Mag-eksperimento ka for 2 weeks, magbago ka. O kaya sa 1 buwan. Di ba? When you grow, everything in your life grows. Pag lumago ka, lahat ng area ng buhay mo ay lalago because discipline precedes another discipline and another disciplines. Okay? So, ang tunay na pagbabago, it begins with new thinking. Real change. Sa pagbabago ng isipan. Okay? So, yung mga bagay na hindi maganda, hindi ko nagagawin. Okay? So, yung mga bagay na mabuti, patuloy kong gagawin. Okay? Kaya kung wala kang babaguhin, walang magbabago. Tama? Alam mo ba yung word na repentance? Si Jesus, palagi po niya sinasabi, repent for the kingdom of God is at hand. Si John the Baptist, yan din po sinasabi niya, repent for the kingdom of God is at hand. Palagi po tinuturo po sa church is repentance, pero ang repentance po, it comes from the word metanoia, which means a change of mind. Pagbabago ng isipan. Okay, nandiyan po ba kayo? Hello? Okay, praise God. Okay, kaya a change of mind leading to a change of action. Pagka nagbago isip mo, kinakailangan meron ka nang babaguhin sa mga ginagawa mo. Okay? Then there must be a spiritual renewal of your thoughts and attitude. Spiritual renewal is the start of character change. Ito po yung tunay na pagbabago ng ating pong isipan. Kaya if you've been a Christian for 5 years, for 10 years, 15 years, at walang nababago, may problema. Tama?
So kinakailangan po ang buhay po natin ay paganda ng paganda. Ikaw ay pabait ng pabait. Mabait ka na noon, mas lalo ka pa dapat bumabait. Di ba? Sexy ka na noon, dapat mas lalo ka pa sumesexy. Maganda ka na noon, dapat mas lalo ka pang gumaganda. Mayaman ka na, dapat mas lalo ka pang yumayaman. Di po ba? Because dapat ang ating pong buhay ay paangat ng paangat, hindi po pabagsak. Okay? So, and then we are called to reflect upon the words and works of God. Hindi po ba? Pagka sinabi pong spiritual renewal, ibig sabihin, you keep on reflecting about the work. Ano ba yung ginawa sa akin ng Panginoon? Bakit ba ako naririto ngayon sa church na to? Continue to reflect the words of God. Yung kanyang mga sinabi, yung kanyang mga ginawa sa iyong buhay. Okay? Yung mga pagbabagong ginawa niya. And then, sa mga pagbabago, sa patuloy nating pagbabasa ng kanyang salita. And don't keep living as the ungodly do, for they are hopelessly confused in their thinking. Okay? We are called to think, talk, and act differently. Okay? Tayo po'y tinawag para tayo magsalita, mag-isip, at kumilos ng kakaiba sa karamihan. Okay? Kaya wag mo nang tanungin ng Diyos, Panginoon, bakit sila pwede nilang gawin yon? Iba nga eh. Tinawag ka nga, iba ka nga. Okay? Di ba? Why can't I do that? And they can do it. Di ba? You are different from them. Unique ka. Nag-iisa ka lang. Di ba? Amen? Mabuti na lang, nag-iisa ka lang. Amen? And then, their closed minds are full of darkness. They're far away from the light God gives because they have shut their minds and hardened their hearts against them. Alam niyo po ba that darkness is a symbol of sin? Alam naman po natin yan, di po ba? And then, darkness is also a times of trial. Para bang madilim ang mundo mo, para pong nangyari kay Job sa atin pong devotion, di po ba? And then, darkness is also ignorance of the truth. Wala kang kamalayan sa katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. And then, darkness is also the inability to find the right way. Hindi mo makita kung saan katutungo dahil madilim nga eh. Tama? Kaya kinakailangan po natin talaga ang salita ng Diyos at ang kanyang espiritu para malakaran po natin ng maayos, mapunta po natin ng destinasyon ng Diyos na nais niya na marating na bawsa sa atin. And then they don't care anymore about right and wrong. They indulge themselves in all kinds of immorality, evil thinking, and the constant desire for more. Pero hindi ka na ganun. Okay? Nagbago ka na. At patuloy ko pang binabago ng Panginoon. And then, do not conform to the values and opinions of this world. Instead, let God transform you by teaching you the right and true way to think. Po ba? Kaya, so ano pong nais ng Diyos po sa atin? Matuto po tayo mag-isip ng tama. Kasi pag naging tama ang pag-iisip mo, magiging tama ang pamumuhay mo. Pag naging tama ang pamumuhay mo, ay sigurado ay mas masaya ka pa kesa sa akala natin na kasiyahan noon na ating pong pinaggagawa. Okay? Amen? So let the Spirit change your way of thinking. Hindi po ba sabi sa Bible? And then sabi ni Lord, my word is Spirit and truth. Ang aking salita ay katotohanan. Okay? And then a real change requires, learning the truth. Okay? So palagi po natin sinasabi, gusto po nating umangat sa buhay. Okay? So kinakailangan mo ng ladder. At saka, libro. Okay? Para tayo ay umangat sa buhay. Okay? To learn the truth, we have to read, study, and meditate God's Word. Okay? Then we will no longer be immature like children. We won't be tossed and blown about by every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like the truth. Alam niyo ba yung mga bata? Bata, siyempre, immature pa yung mga yan. Ano po? Meron po isang bata po dito. Kahapon po yata, nakita ko siya. Isang beses niya pala ako nakita eh. So, lapit sa kagad sa akin. Natuwa siguro sa akin. Lapit, sabi niya, why you don't have hair? Sabi sa akin. Sabi ko sa kanya, ako medyo napiko naman ako. Kaya hinawa ko yung kanyang buhok. Sabi niya ganyan. Sabi ko sa kanya, this one, I will take it from you. Okay. At natakot siya ay
pumunta na rin sa likuran. Okay. So, immature. Hindi po ba? Pagka immature po tayo, madali po tayo matakot. Madali po tayo magsalita ng mga bagay na maaari pong makasakit ng ating pong kapwa. Amen? Pero pagka mature ka na, iniingatan mo na yung salita mo, iniingatan mo na yung isip mo, iniingatan mo na yung mga kilos mo. Amen? Bakit? Kasi pagka ikaw ay napupulaan, sino pong unang napupulaan? Si Lord. Okay? Maaring mapulaan din ng church na, taga-ABCF yan. Kaya ang lakas kumain, ano? Okay? Di po ba? So, immaturity is the result of insufficient growth. Di po ba? Pagka hindi po tayo nag-grow, siyempre, immature ka. Diba? Ayaw ni Lord na bansot ng Kristiyano. Kaya nga po napakarami po nating mga seminars, mga inaaral para hindi po tayo maging bansot na Kristiyano. Or a failure to develop one's full potential. Di po ba? Nakakalungkot po pagka tumanda na po tayo, hindi po na-develop yung ating pong potential. Hindi mo natanggap ang lahat ng pagpapala ng Panginoon noong panahon na meron ng opportunity para ito ay matanggap mo. Ano pong dahilan? It is caused by pride. Ano po yung pride? Ibig po sabihin, mayabang ka, hindi ka marunong magpaturo. Di ba? And then caused by foolishness, kamangmangan. And then rejection of wise advice. Hindi po natin pinakikinggan yung mga bagay na sinasabi po sa atin. Okay? Palagi mo sinasabi, alam ko na yan eh. Sinubukan ko na yan eh. Wala namang epekto. Di ba? And then lack of respect. Pagka hindi po tayo marunong respeto, of course, it's hindi po tayo aangat. Okay? And then lack of self-control. Sa ating po sarili, sa ating pong galit. Di po ba? And then sa mga marami pa mga bagay. And then lack of understanding. Kaya tayo patuloy na nag-aaral. Okay? Para po tayo ay lahat ay mag-mature. Instead, we will speak the truth in love, growing in every way, more and more like Christ, who is the head of His body, the church. Okay? So becoming like Christ is the goal and model for maturity. And then ano po yung marks of spiritual mature? Unang-una sa lahat, they have already spiritual understanding. Nakakaunawa na po sila. Naunawaan na po nila ang sinasabi ng Diyos at naunawaan na rin po nila minsan ang damdamin ng kanila pong kapwa. And then discernment of God's will, okay? Yung naralaman na po natin kung anong naisin ng Panginoon sa ating pong buhay. Ikatlo, change of behavior. Di ba? Dati, mas madali kang mainis, pero ngayon kukontrol mo na. Natitimpi mo na. And then, caring for a weaker brother. Marunong ka na mag-care. Di ba? Marunong ka na magpasensya. Dati, di ba, hindi ka pwedeng masaling. Pero ngayon, okay na. Di ba? Natapakan kayo, tapakan mo pa yung kabila. Okay lang yan. Di ba? Okay. And then real change requires self-inventory. Ibig sabihin, we have to check ourselves. We have to reflect. Nasaan na ba ako sa aking journey? 1 taon na ako, 2 taon, 3 taon. Ilang beses nagpalit itong upuan na to, pero nasaan na kaya ako? Okay? Tama? So check yourself where you are now in your spiritual journey. So are you still carrying a lot of baggages? Marami pa po ba kayong mga bagaheng dala-dala? Okay? Ilang beses na kayo lumipat ng bahay, 5th floor, pero yung 5 China bag mo, dala-dala mo pa rin, hindi mo na binubuksan. Dala-dala mo pa rin siya. Okay? Tama? Yung CD player mo, video player, dala-dala mo pa. Okay? So, kinakailangan, we have to keep it up na. Let's give up yung ating pong mga bagabagahe. Okay? Tapos na po natin. And then, so get rid of all of your old self. Ano yung old self? Gusto mo, di ba? Gusto mo palagi, mangolekta. Which made you live as you used to, the old self that was being destroyed by the deceitful desires. Okay, medyo bilisan ko na lang po. Then, real change requires honest community. So, ibig po sabihin ng honest community, kinakailangan mo ng cell group. Okay? No, kung saan ay pwede kang humingi ng prayers. Kailangan mo ng cell group na kung saan ay pwede kang magsalita. Kasi dito, hindi po pwedeng lahat tayo magsasalita. Tama? Kinakailangan lang po yung medyo maliliit para po meron pong openness sa bawat isa. Alam niyo po, I just make this
acronym, ano po? Sa cell group, kinakailangan po natin ng confidentiality. Okay, kinakailangan confidential, hindi yung nag, nag-testimony ito, and then binulgar mo na, pinost mo pa sa Facebook. Okay, and then we need honesty. Kailangan, we should be honest with one another. Okay, we should respect. Respeto natin ang bawat isa. Lalo na po yung may bahay. Okay? Nakapadyama na, so dapat makahalata ka naman. Di ba? Na gusto na matulog ng tao. Tama? And then, letter I, intercession. Kinakailangan, nananalangin po tayo doon po sa may bahay, sa lahat po ng bawat isa. And then, servanthood. Huwag ka naman para kang boss. Oo, bisita ka, pero, di ba? Dumampot ka naman ng kahit na anong bagay para makatulong ka. Hindi ka na nga nakakatulong, nagkalat ka pa. Di ba? And then, teachability. We should be taught. Kinakailangan marunong po tayong magpaturo. Marunong po tayong magpatama. And then, no more pretense. Tell your neighbor the truth. In Christ's body, we're all connected to each other. So if you lie to other, you end up lying to yourself. Pagka nagsisinungaling ka pala sa iba, ganun pala yung nagsisinungaling ka sa sarili mo. And never use harmful words, but speak only what's helpful. Okay, so medyo bantayan na po natin ang ating pong bibig. Baka mamaya nakaka-discourage po tayo, o baka naman mamaya ay meron na po tayong nasasaktan. Tama? So, let us use helpful words for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. So kung wala kang magandang masasabi, huwag ka na lang magsalita. Di ba? Neutral ka na lang. And then, what kind of words do we need to speak? Of course, yung words na kung saan ay makapag-encourage mo sa atin. Kaya po si King David, palagi po niya pinapanalangin, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you. O Lord, my rock and my Redeemer. Amen? So dapat palagi rin po yung ating pong prayer. Panginoon, na sana ang aking salita ay palaging maayos, na makapag-encourage ng aking kapwa. Okay? Amen? So minsan ano rin po ako, yun din po yung aking, mabiro po ako eh. Okay? Meron ako favorite na biruin na yun, yung nasa, si Bergie. Okay? Pero siya lang naman yun eh. Okay? Mabiro po ako. And anyway, kasi gusto ko lang naman siya patawain. Okay, hindi ko na ikukwento yung sa airport. Hinahanap niya yung airport doon. Okay. And then, real change requires mentoring. Kinakailangan po natin ng mentoring. Okay? Meditation of the word, and then kinakailangan pa rin natin magtanong ka. Okay? Hindi po kawalan sa inyo kung kayo po yung magtatanong. Okay? Magpa-pray over po kayo, wala pong problema po yun. I'm always be willing to pray for you. Okay? Praise God. Kung hindi po kayo masagot sa text message, tawagan nyo na po ako. Minsan po kasi namimiss ko siya dahil at dami. Dahil po mga message na mga hindi ko sinasagot. Okay. Okay, kaya tawagan nyo na lang po ako, Sister Estela. Nakakalabitin na ako niyan. Hoy, meron kang message. Okay. Then Christ gave to the church the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers to equip God's people to do the work and build up the church. Okay? So meron pong mga tinatalaga ang Panginoon para sa paglago ng bawat sa puso sa atin. Okay? To work and to build up the church. And then a real change requires faith. Kailangan po natin ng pananampalataya. Without faith, wala po tayong mararating sa ating pong buhay. Kaya kinakailangan po natin pananampalataya. I can do all things. Sabay-sabay nga po natin basahin. I can do all things through Christ who empowers me. I am ready for anything through Him who infuses inner strength into me. Let's all stand up. Tayo po lahat tayo tumayo. Hallelujah. Father God, once again, we just want to thank you, Lord. Hallelujah for the message. Maraming salamat, O God, dahil alam namin
na hindi po sapat ang aming pong kalakasan, ang aming pong karunungan upang makamit po namin ang pagbabago na ninanais mo sa bawat isa po sa amin. Patuloy mo kami, Lord, hallelujah, na baguhin sa pamamagitan ng iyong salita, sa pamamagitan ng iyong banal na santong Espiritu, O Lord. Continue, Lord God, to empower us, O God, to do the things that you wanted us to do in this life for the life to come. And we just want to thank you, Lord, hallelujah, for your word, for your patience in us. Sa napakahabang pasensya mo sa amin, Panginoon. That every time we fall, kami ay yung muling itinatayo at binabangon. Continue to change us, Lord. And Lord, just want to thank you, Lord, hallelujah, for you are so good unto us again. And we will continue, Lord, to worship you because you're worthy of all honor.